Ang nakaraan, nagpunta ang ating bida sa teritoryo ng dating pinuno ng Ragnar, si Hilda Ragnar. Dito nakita niya ang mga nangyari sa buhay ni Hilda, na isa nga rin itong regressor na tulad niya. Pagpapatuloy, sa gitna ng kastilyo naririto itong si Hilda, at nagtanong sa ating bida kung nagustuhan ba ni Theo ang napanood nito na nangyari sa buhay ni Hilda. Agad nagpakita ng paggalang itong ating bida. Iyon ay dahil si Hilda pa rin ang namuno sa Ragnar ng 2 henerasyon bago ito palitan ni Kyle na kanyang asawa. Naalala bigla ni Theo ang sandalinong nomination ceremony, kung saan mamimili ang mga kalahok na sasalihan ng mga ito na pangkat, dahil sa mga sandaling ito ay nagpakilala sa kanya si Hilda na isa rin siyang regressor tulad ni Theo, kaya hindi pwedeng magpabaya ang ating bida. Agad na tuamyo itong dating pinuno ng Ragnar, sabi nito, kumalma ka lang. Parehas na nating pinaalam sa isa't isa ang mga sekreto natin, ang tinutukoy nito ay ang pagiging regressor nilang dalawa ng ating bida. Pagkatayo mula sa trono nito, agad siyang nag-snap ng daliri, para gawin ang isang pagbabago sa lugar na kinaroroonan nila ngayon. Ayun na nga, tulad ng abilidad ni Kyle Ragnar nung nag-usap sila ni Theo na nagpunta sila sa ibang dimension, dito ay may ganoong pamamaraan rin itong si Hilda, pero hindi ganoon kalakas na kagaya ng sa kanyang asawa na si Kyle. Unti-unting nagbago ang lugar na kinaroroonan nila ngayon, na talagang pinagmamasdan ng husto ng ating bida, at kinakabahan sa mga magaganap sa lugar na ito. Nang matapos ang pagbabago sa lugar, nagkaroon bigla ng isang mahabang lamesa rito sa gitna, na may mga kandila rin sa gitna ng lamesa na siyang nagbibigay ilaw sa lugar na ito. Sa kabilang dulo agad na pumwesto si Hilda, at nagsabi na kumain muna raw sila habang pinag-uusapan ang mahalagang bagay. Maya-maya naman ay may lumabas na isang malaking tao sa likuran ng ating bida nang hindi niya namamalayan, na pinapasunod siya nito sa pwesto kung saan uupo si Theo. Nang lingunin ng ating bida ang nasabing lalaki, nagulat ito sa kanyang nakita, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Iyon ay dahil ang lalaking kasama ni Hilda sa lugar na ito ay walang iba kundi ang Zenith Dragon, hindi siya makapaniwala na totoo pala ang usap-usapan sa dalawa. Na natuwa naman ang Zenith Dragon sa muling pagkikita nila ng ating bida, dahil matagal-tagal na rin ang huli nilang pagkikita. Agad naningkit ang mga mata ng ating bida, iyon ay hindi talaga siya makapaniwala. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nalaman, na ginagamit lamang ni Hilda ang Zenith Dragon bilang kanyang tao-tauhan. Naihanda na ang pagkain sa harapan ng ating bida. Hawak niya ngayon ang tinidor at ang kutsilyo para sa panghiwa ng malaking karne sa kanyang harapan. Dahil hindi pa kinakain ng ating bida ang pagkain, agad nagtanong si Hilda kung nag-aalala ba raw si Theo na hindi masarap ang pagkain. Sabi pa ni Hilda na huwag raw mag-alala si Theo, dahil mas maganda raw at kapani-pakinabang na gawing alagad ni Hilda ang Zenith Dragon pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanya. Sabi ng ating bida na hindi na raw nakakapagtaka sa taong may kakayanan na mag-regress ng ilang beses ng paulit-ulit, pero umamin itong si Hilda na ito na raw ang huli niya. Nagulat ang ating bida sa kanyang narinig, at anong ibig sabihin na huling regress na raw ito ni Hilda Ragnar. Sa naging reaksyon ni Theo, agad nabasa ni Hilda na may alam ang ating bida, pero walang alam raw si Theo kung ilan na lang ang natitira para naman sa ating bida. Hindi rin daw alam ni Hilda kung paano raw iyon malalaman, dahil malalaman lang raw ang pakiramdam na iyon pagpaulit-ulit ng nag-regress. Sabi pa ni Hilda na may ilang cycle pa raw ang natitira sa kanya pero hindi na ganun karami. Para magmalaki pa ito ng husto, kaya kailangan ng maging maingat ni Hilda. Dito ay nagkaroon ng idea si Theo, na kahit ilang beses nang nag-regress si Hilda, hindi raw alam ni Hilda ang patungkol sa asul na system na lumalabas sa kanyang harapan, dahil ang system na ito ay kinakausap si Theo at nagbibigay ng mga piling detalye na kailangan niya. Nagtanong si Hilda sa ating bida kung may tanong pa ba ito at sasagutin niya lahat, nasabi naman ni Theo ay patungkol sa kanyang ama na si Kyle. Dito ay nagsabi si Theo na ang kanyang ama raw na si Kyle ay tila ba ay nakikita na niyang pataas at palayo sa kanila. Ano, huwag mong sabihin sa akin nakita mo na ang Pantheon. Nagulat na tanong nitong si Hilda na may halong galit. Nanlisik pa ang mga mata nito na parang isang dragon kay Theo, dahil mukhang hindi pa nito nakikita ang mga bagay na nakita na nila Kyle at Theo, tanda na mukhang hindi napili si Hilda para ipagtanggol ang mundo tulad nila Sigurd, Kyle at Theo. Dito ay agad naramdaman ng ating bida ang nakakagimbal na kapangyarihan ni Hilda, parang huminto ang hangin sa paligid,
at napakbigat ng pressure rito. Anong gusto mong iparating sa akin? Ang isang tulad mo ay nakita na ang Pantheon. Galit na tanong nito, na hindi matanggap ang mga salitang binanggit ng ating bida, bagay na nagpapatunay na talagang hindi pa nakita ni Hilda. Itong si Zenith Dragon ay napahawak na lang sa kanyang ulo, tanda na sakit sa ulo na naman ang posibleng gawin ni Hilda ngayon. Kaya agad itong nakiusap, aking kamahalan, pakiusap po ay huminahon lamang kayo, isa lamang po siyang bata, at ignorante, wala siyang kaalam-alam sa bigat ng responsibilidad ng isang nilalang na pupunta ng Pantheon. Halos mayanig ng husto ang lugar na ito sa pinakawalang aura ni Hilda, aura na talagang mapangwasak ng husto, na mahirap pigilan kung magwawala ito. Dahil sa sinabi ng Zenith Dragon, ang isang ito ay bahagyang kumalma, at nag-isip-isip, pero masama pa rin ang loob na nakatitig sa ating bida. Matapos ng tagpong iyon, bumantong hininga ng malala si Hilda, tama raw si Zenith, masyado siyang nagpadala sa kanyang damdamin at hindi na nakapag-isip pa ng tama, na itong matandang lalaki ay nagsasalin ngayon ng parang isang soft drinks para kay Hilda. Agad na hinawakan ni Hilda ang inuming ito, at nagtanong kay Theo, sabi nito, ang ibig mo bang sabihin na ang iyong ama ay kamukha ng mga nilalang na mula sa Pantheon? Oo, sagot na mabilis ng ating bida. Agad na inamin ng isang ito na tama ang sinabi ng ating bida, na talagang nilalabanan lang ni Kyle ang kagustuhan ng Pantheon gamit ang kapangyarihan nito para manatili pa sa mundong ito. Kaya dito ay nag-alala si Theo, at nagsabi na hindi raw magtatagal ay hindi na mapipigilan pa ni Kyle ang kagustuhan ng Pantheon, at aalis na sa mundong ito. Sabi naman ni Hilda na hindi pa naman daw agad-agad iyon, mangyayari lamang raw iyon sa oras na gamitin ni Kyle ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang mga magaganap sa mundong ito. Wala na raw magagawa pa si Kyle, kahit magpatayan ang mga anak nito, o ang mga tauhan nito ay mag-aklas sa buong Ragnar tulad ng ginawa ni Ed. Ang kailangan lang niyang gawin ay umupo sa likod, manood na lamang, dahil kung pakikialaman niya ang mga ito at gagamitin ang kanyang kapangyarihan, wala na siyang magagawa kundi ang sumunod sa kagustuhan ng Pantheon. Agad nagbigay ng paalala si Zenith Dragon kay Hilda na masyadong nakakatakot ang mga salitang binitawan ni Hilda, dahil parang rebelyon na ito sa Ragnar. Sabi lang ng babaeng ito na kung gusto raw ni Kyle, pwede naman daw pumunta si Kyle rito at patayin siya, at pumunta na ng Pantheon. Dito napagtanto ni Theo na tama ang kanyang pagkakaintindi sa mga salitang binitawan ng kanyang ama noong nag-usap sila. Sabi rito ni Kyle, Ragnar, pag nangyari ang kaguluhan na iyon, hindi ko magagawang kunin ang aking espada para pigilan sila, ganito ang sinabi ni Kyle para maiwasan niyang pumunta ng Pantheon. Dito niya naalala kung bakit raw nagtago na lang si Kyle noong maganap ang dakilang digmaan sa kanyang nakaraang buhay. Alam niya na ang mga masasamang taong iyon ay tiyak na mas lalong gagawan ng masama sa oras na malaman nila na wala na si Kyle. Kaya lang hindi lamang iyon ang dahilan ng pagpunta ni Theo rito kay Hilda, may iba pa itong kailangan rito. Dito ay ibinabana ni Theo ang kutsilyo na panghiwa ng karne, at nagsabi na tapos na raw siyang tikman ito. Habang sinasabi ang katagang iyon, ininom naman ni Hilda ang inuming ito na kanyang hawak-hawak, dahil mas bibigat ang susunod na pag-uusapan. Tapos na ako rito, lipat na tayo sa pangunahing pagkain, sabi ng ating bida, na ang tinutukoy nito ay pag-usapan na ang dapat pag-usapan. Kahit na isang baguhan ang ating bida sa mata ni Hilda, isa pa rin daw na regressor si Theo, kaya ibang-iba ang takbo ng isip nito at mga kilos kumpara sa ibang Ragnar. Ang lalagyan na ito sa harapan ng ating bida, na parang takip ng ulam ay unti-unting natutunaw, na parang pinapakita nito ang bagay na inaantay ng ating bida. Ang dahilan ng pagpunta ni Theo sa lugar na ito ay mga mahahalagang impormasyon na nakalap ni Hilda sa buong buhay niya. Iyon ay ang tinatawag na Hilda Scroll. Ang bagay na ito ay parang isang revelasyon, na ibinibigay lamang ni Hilda sa mga taong mangandako ng katapatan sa kanya. Dahil ang mga scroll na ito ay naglalaman ng mga magaganap sa hinaharap, para bang isa itong bagay na naglalaman ng propesya. Sa umpisa ay duda pa si Theo sa kanyang nalalaman, pero nang sabihin ni Hilda kay Theo na hindi raw dapat itago ng ating bida ang patungkol sa sekreto nito na regressor, dahil isa rin siyang regressor. Napagtanto ni Theo ng panahong iyon na si Hilda ay nagtataglay ng impormasyon na nakuha niya sa tanang buhay niya ng ilang beses ito magpaulit-ulit na mag-regress,
kailangang malaman ito ng ating bida, dahil nasira ang kanyang plano na muling mabuhay ang Mad Dragon. Kaya napakahalaga kay Theo ang scroll ni Hilda, dahil makakatulong ito ng malaki sa kanyang mga susunod na gagawin para sa ikauunlad ng Ragnar. Nagpaliwanag pa si Hilda sa kung anong mayroon rito, na ito raw ay naglalaman ng lahat ng kaalaman patungkol sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagkamatay niya ng ilang beses, dahil ang impormasyon na ito ay hindi talaga makukuha kahit ng Black Dragon at ng Black Snow. Dagdag pa nito na ang scroll na nasa harapan ng ating bida ay iilan lang sa mga impormasyon na alam ni Hilda sa hinaharap. Ang nasa harapan ng ating bida ay mga impormasyon lamang patungkol sa Magic Empress na si Cassandra. Sabi nito, na nakangiti pa, tanda na hindi siya papayag na maisahan siya ni Theo. Dito ay napangiti rin ang ating bida, dahil nagulat siya na alam ni Hilda ang bagay na gusto niyang makuha. Sabi nito, duda ako na ibibigay mo sa akin ito ng libre lang. Sabi nito. Na agad namang natuwa itong si Hilda, dahil masaya siya na mabilis siyang nauunawaan ng katulad niyang regressor, kaya hindi raw siya mahihirapan na makipag-usap rito. Sabi pa nito, hindi ko napapahabain pa ang pag-uusap natin, simplehan ko na lang, maging alagad kita, at ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon na nakalap mo sa regression cycle mo. Sabi nito, dahil nais ni Hilda na pagdugtungin lahat ng nalalaman nito sa mga nalalaman ni Theo. Kung gagawin mo iyon, gagawin kitang pinuno ng angkan ng Ragnar, alok ni Hilda kay Theo, kaya lang tinanggihan ito ng ating bida, hindi raw niya matatanggap ang nais ni Hilda sa kanya. Agad namang kumunat ang noo ng babaeng ito, at nagtanong kung hindi ba raw kayang pagkatiwalaan ni Theo itong si Hilda. Sabi lang ng ating bida na hindi naman daw sa ganon, tiwala siya na tutuperin ni Hilda ang mga salitang binitawan nito. Sadyang ayaw lang ni Theo na maging parte siya ng mga political agenda ni Hilda sa Ragnar. Na agad namang nagulat itong si Hilda sa bagay na sinasabi ni Theo. Anong labanan raw pagdating sa politika? Naguguluhang tanong nito. Nagpaliwanag tuloy agad itong si Hilda, na ilang dekada na raw ang lumipas simula nang bumaba siya sa pwesto bilang pinuno ng Ragnar. Paano raw niya magagawang pakialaman ang mga bagay patungkol kay Kyle ngayon? Sabi lang ng ating bida, sa pamamagitan raw sa pagsuporta sa magiging bagong clan head ng Ragnar, iyon ay ang pagpili sa kanya ni Hilda, ayaw raw ni Theo ng ganun. Dahil sa mga pag-uusap na ito, naiinis tuloy si Theo, napagtanto kasi niya na ang pagpapakita ni Hilda sa mga naganap sa regression niya ay ang naging daan tuloy para magkaroon sila ng connection ni Theo, na ngayon ay bumabalik tuloy kay Theo para maipit sa sitwasyong ito. Dahil ang nakikita ngayon ni Theo sa harapan niya na si Hilda Ragnar, ang pagkasakam nito sa kapangyarihan ay katulad raw sa kabaliwan ng Mad Dragon Emperor. Ngayon ay parang nadidesmaya itong si Hilda, kaya dahan-dahan niya ngayong na tinatapon ang laman ng kanyang inumin ngayon. Sabi nito na masyado na raw siyang nabubuhay ng matagal sa mundong ito, hindi niya namalayan na mali na raw pala ang kanyang tinatayuan ngayon. Tanong nito kay Theo, na may kakaibang nagaganap sa inuming ito. Nag-iba nga ang paligid sa ginawa ni Hilda Ragnar. Kaya napatayo kaagad si Theo, sabi nito na ang angkan raw ng Ragnar ay isang lupain na kinaroroonan ng lahat ng mga malalakas. Parang napunta sa kagubatan na napapaligiran ng kadiliman ng ating bida, ang kanyang mga paa ay nalubog ngayon sa tubig. Tatanungon kita uli Theo, kung gusto mo pang mabuhay sumagot ka ng tama, sabi nitong si Hilda, na ilalagay niya ngayon sa isang pagsubok si Theo para lang makuha niya ang kanyang gusto. Pumayag kang maging disipulo ko, at sabihin sa akin lahat ng mga nalalaman mo. Utos nito na may kung ano-anong mga kakaibang likido ang dumadaloy ngayon na tumutulo rin sa kanyang napakalaking dibdib. At hindi lamang iyon, biglang dumami si Hilda, may kung ano-anong mga clone ang naglabasan sa harapan ng ating bida, na unti-unting lumalapit ang mga ito kay Theo nang hindi niya namamalayan, bagay na pinagtataka niya ng gusto ngayon. Ang isa ay agad na niyapos ang ating bida mula sa likuran nito. Inaasahan na ni Theo ang gagawin ni Hilda sa kanya pag tumanggi siya, pero ang ganitong klase ng pamamaraan ay hindi umabot sa kanyang isipan. Niyakap na ng husto rito si Theo ng napakaraming ilusyon ni Hilda sa lugar na ito. Ang isa ay bumubulong sa kanyang tenga. Ang isa naman ay parang niroromance na siya. Hindi akalain ni Theo na nakapaghanda kaagad si Hilda ng ganitong teknik na isolation zone sa lugar na ito ng ganun kabilis, para hindi siya makatakas. Hindi pala nagbago ang lugar na kinaroroonan nila ngayon, ganun pa rin ito tulad ng dati,
kaya lang si Theo ay biglang napasok sa isang malaking bilog na kapangyarihan ni Hilda para makontrol niya ito at hindi mapaalis nang hindi sumusunod sa gusto ni Hilda. Sabi nito, nakukuha ko ang lahat ng gusto ko hanggang sa mga sandaling ito, kahit pa kailanganin kong durugan ng pinong-pino ang sinuman makuha ko lang ang gusto ko, sabi nito. Sabi pa nito habang nakatingin sa ating bida, sa tingin mo ba ay iba ka sa kanila? Hindi ka exempted Theo, sabi nito nang nakangiti pa. Magagawa kayang makatakas ng ating bida sa ginagawa sa kanya ng dating pinuno ng Ragnar. Abangan!